3 taon na akong naghahatid ng champagne sa mga espesyal na okasyon. Magandang kita, mas mataas kaysa sa retail, mas mababa kaysa sa anumang trabaho na nangangailangan ng degree na wala ako. Dumating ka, suot ang itim na vest at puting shirt. Ngiti ng magalang, umikot na may tray ng wine at maliliit na appetizer na mas mahal pa sa upa ko. Pinag-uusapan ka ng mga mayayaman na parang kasangkapan ka lang. Invisible. Ayos lang. Magaling ako sa pagiging invisible. Ginagawa ko yan mula pa nung 6 years old ako. Nagtatrabaho ako sa Elite Events Catering at ngayong gabi ay sa opening ng bagong exhibition sa Reyes Gallery. High-end gallery, mahal na sining, mahal na tao, karaniwang Huwebes lang para sa akin. Maliban ngayong gabi, may nakita akong bagay na nagbago ng lahat. Sining mula sa hindi kilalang creator, mga bata, walang tirahan, self-taught artists, ang uri ng sining na binibili ng mayayaman para maging cultured at compassionate. Inayos ko ang vest ko, kinuha ang tray ng champagne flutes, nagsimulang umikot. Ngiti, magalok ng inumin, magpatuloy. Isang babae sa designer dress ang kumuha ng baso nang hindi ako tinitingnan. Extraordinary ang collection na to, Victor. Si Victor Reyes, may-ari ng gallery, mga 60 anyos, pilak na buhok, mahal na suit, mukhang pera. Salamat, Margot. Ilang dekada ko nang kinokolekta tong collection na to. Bawat piyesa ay may kwento at verified ang provenance. Bawat piyesa ay may dokumentasyon ng pinagmulan. Mga ampunan, group homes, street markets. Ginugol ko ang mga taon sa paghahanap ng mga tong obra. Kasinungalingan. Hindi ko pa alam yon noon, pero malalaman ko. Gumalaw ako sa karamihan na nag-aalok ng wine, kinukuha ang walang laman na baso. Pagkatapos, ay lumiko ako sa isang sulok at nakita ko yon. Ang painting. Huminto ako, halos nahulog ang tray ko. Maliit ito, mga 12x16 inches na watercolor at crayon sa papel, naka-frame sa mahal na mukhang madilim na kahoy. Ang imahe ay abstract swirls ng asul at dilaw. 2 figure, crude, parang bata, isa mataas, isa maliit, magkahawak kamay o baka hawakan lang, mahirap sabihin. Ang uri ng painting na ginagawa ng isang 6-year-old. Pero sa kanang ibaba, halos hindi kita, ay 3 letra sa green crayon, Maria, pangalan ng nanay ko. At sa kaliwang itaas, faded na petsa, pero nandyan 5 and 12, 2003, may 12, 2003, ang ika-6 kong kaarawan. Lumabo ang paningin ko. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Ginawa ko to. Ginawa ko ang painting na to. Ginawa ko to para sa nanay ko. Naalala ko ang mesa sa kusina, ang watercolors na binili niya sa murang tindahan. Ang ngiti niya nang ipakita ko sa kanya. Maganda, baby. Tayo yan, di ba? Ikaw at ako. Oo, mama. Lagi tayong magkasama. Naalala ko siyang yumakap sa akin, hinalikan ng noo ko. Yun ang araw bago nila ako kinuha. Tinitigan ko ang painting, ang maliit na placard sa tabi nito. Untitled, Ina at Anak. Artist Unknown, c. 2003. Natagpuan sa St. Catherine's Children's Home. 8,500,000 ang painting ko. Ginawa ko ang painting na yon. Alam ko na ginawa ko. Naalala ko ang paggawa nito. Naalala ko ang bawat detalye. Ang asul ay ang langit. Ang dilaw ay ang araw. Ang 2 figure ay ako at ang nanay ko. Sinulat ko ang Maria dahil hindi ko pa mabaybay ang buong pangalan niya noon. At sinulat ko ang petsa dahil tinuruan niya akong magsulat ng numero. Sobrang proud ako rito. At kinabukasan, dumating ang social worker, si G. Reyes. Naalala ko siya ngayon. Payat, ngumingiti ng sobra, sinabing hindi maganda ang pag-aalaga ng nanay ko sa akin. Maganda naman, mahal niya ako. Mahirap lang at nag-iisa at nagtatrabaho ng 3 trabaho para pakainin kami. Pero hindi yon sapat para sa kanya. Kinuha niya ako, inilagay sa foster care. At kinuha ang painting. Naalala ko na umiiyak ako habang hawak ang painting. Sinabi niya, iingatan ko to para sa'yo, sweetheart. Babalik to sa'yo. Hindi ko na ulit nakita hanggang ngayong gabi. Tumayo ako, naghilamos, tumingin sa salamin. 22 taon. Ginugol ko ang 22 taon sa system. 7 iba't ibang foster home. Lumaki sa 18 na wala nang wala. Lumakad ako palabas ng bathroom, diretso sa painting. Si Victor ay nakatayo malapit, kausap ang isang couple, posibleng buyers. Lumapit ako sa kanya.
Sir, lumingon siya. Tiningnan ako, hindi ako nakilala. Bakit naman? Staff lang ako. Oo, ang painting na to. Ginuhit ko to nung 6 ako. Kumurap siya. Tiningnan ako ng couple. Excuse me, sabi ni Victor. Ang painting na to, akin to. Ginawa ko noong May 12, 2003. Ang ika-6 kong kaarawan. Ginawa ko para sa nanay ko. Maria ang pangalan niya. Kaya ko sinulat ang Maria sa sulok. Hindi nagbago ang mukha ni Victor pero ang mata niya oo, bahagya lang. Recognition? Takot? Imposible yan, sabi niya ng maayos. Ang piyesa na to ay donated anonymously mula sa St. Catherine's Children's Home. Unknown ang artist. Ako ang artist, Maria Santos, at kinuha mo to sa akin. Ikaw ang social worker na kumuha sa akin mula sa nanay ko. Sinabi mong iingatan mo ang painting. Nagsinungaling ka. Nakatingin na ang couple. Gayon din ang ibang guests malapit. Ngumiti si Victor, condescending. Miss, mukhang naguguluhan ka. Baka gumawa ka ng katulad na painting nung bata ka. Pero authenticated ang piyesa na to. Kanino? Sa'yo? Sa mga professional. Ngayon, kung maaari, nakakaabala ka sa event, kailangan kitang paalisin. Hindi ako aalis. Akin yang painting. Security. Lumitaw ang security guard. Malaki. Intimidating. Escort this woman out, please. Sandali, hinawakan ng guard ang braso ko. Matigas, pero hindi masakit. Tiningnan ko si Victor. Paalis na siya, dismissing ako. Papatunayan ko, sabi ko ng malakas para marinig ng mga tao. Papatunayan kong akin ang painting na yan. At papatunayan kong ninakaw mo to. Hindi siya lumingon. Inihatid ako ng guard palabas. Umupo ako sa bangketa, suot pa rin ang catering uniform ko. Lumabas ang manager ko, si Tony. Maria, anong nangyari? Kinonfront ko ang may-ari. Pinapaalis niya ako. Nagbuntong hininga si Tony. Hindi mo pwede gawin yon. Hindi mo pwede konfrontahin ang clients. Ninakaw niya sa akin. Mapapatunayan mo ba? Hindi pa, pero papatunayan ko. Well, hanggat hindi mo napapatunayan, off ka sa schedule. Hindi ko pwede magka-scenes. Tony, sorry Maria. Tawagan mo ako pag naayos mo to. Umalis siya. Umupo ako ron mag-isa, walang trabaho, galit, pero determined din. Ninakaw ni Victor Reyes sa akin mula noong 6 ako, at malamang dekada na siyang nagbebenta ng ninakaw na sining mula sa vulnerable na bata. Papatunayan ko at sisirain ko siya. Kinabukasan umaga, pumunta ako sa library, gumamit ng public computers, nag-search ng Victor Reyes plus social worker, natagpuan siyang licensed sa Pilipinas, 1985-2005, nagtrabaho sa Child Protective Services ng gobyerno. Pagkatapos noong 2005, umalis siya sa social work, nagbukas ng Reyes Gallery, specialized sa outsider art. Convenient, nagpatuloy akong maghukay, natagpuan ng articles. Reyes Gallery features rare collection of children's art. Victor Reyes's eye for undiscovered talent. How one man preserves the voices of forgotten artists. Forgotten artists, di ba? Ninakaw na artists. Kailangan ko ng proof. Pero paano? Wala ako sa original painting. Siya meron. Wala akong photos ko kasama yon. Wala kaming camera noon. Mahirap kami masyado. Pero meron ako. Ang memorya ko at mga detalye. Ang painting ay may higit pa sa Maria Love Maria. Kung talagang akin ang painting na yon, nandyan pa ang sulat sa likod at hindi na matandaan ni Victor. Kailangan ko lang makita yon. Patunayan. Pero paano? 2 days later, tumawag ako sa Reyes Gallery, humingi na makipag-usap kay Victor. Receptionist, pwede bang malaman kung tungkol saan? Interested ako sa pagbili ng piyesa mula sa Outsider Art Collection, ang Mother and Child Watercolor. Oh, wonderful. I-connect ko kay Mr. Reyes. Pause then. This is Victor Reyes. Mr. Reyes, ang pangalan ko ay Claire. Interested ako sa watercolor piece, ang My Mother and Child. Gusto kong suriin bago mag-offer. Of course. Collector ka ba? Ang pamilya ko. Bago pa ako. Pero may budget akong 11,000 para sa tamang piyesa. Lumambot ang tono niya. Excellent. Kailan mo gustong pumunta? Bukas. Mga 2 p.m. Perfect. Ihanda ko ang piyesa para viewing. Binaba ko. Bukas. Makikita ko ang likod ng painting na yon at papatunayan kong akin. Kinabukasan. Nakatayo ako sa labas ng Reyes Gallery. Nanghiram ako ng damit sa roommate ko. Magandang blazer, dress pants, malaking eccentric glasses.
Mukhang pwede maggastos ng 11,000 sa sining. Huminga ako ng malalim, pumasok, ngumiti ang receptionist. Pwede ko ba tulungan? May appointment ako kay Mr. Reyes. 2 p.m., Claire Cruz. Ginawa ko ang last name bigla. Of course. One moment, tumawag siya sa likod. Ilang sandali, lumitaw si Victor. Tiningnan niya ako. Sandali, akala ko makikilala niya ako, pero ngumiti lang. Professional, welcoming, Miss Cruz. Pleasure to meet you. Salamat sa pagkita sa akin. Of course. Interested ka sa mother and child piece? Oo, gusto kong suriin ng malapitan kung okay lang. Absolutely. Sumunod ka. Inihatid niya ako sa private viewing room. Maliit, maliwanag, mesa sa gitna. Nakalagay ang painting sa easel sa ilalim ng soft lighting. Ang painting ko, humigpit ang dibdib ko, pero pinanatili kong neutral ang muka. Maganda, di ba? Sabi ni Victor, may something haunting rito. Ang simplicity, ang emotion. Remarkable. Pwede ba? Itinuro ko ang painting. Please, lumapit ako, tinitigan ng malapitan. Ang asul at dilaw na swirls, ang dalawang crude figure, ang letra Maria sa sulok, ang petsa. Sabi sa provenance na tagpuan sa St. Catherine's. Tanong ko, oo, 2003. Isang staff ang naglinis ng old storage. Natagpuan ang ilang pyesa ng mga bata. Yon ang standout. Sinungaling. Pwede bang makita ang likod? Nag-alangan siya. Bahagya lang, ang likod? Oo, gusto ko makita ang buong pyesa. Minsan may marks, signatures, bagay na nagdadagdag sa kwento, of course. Maingat niyang inalis ang painting sa easel, binilikod. Ang likod ng frame ay sealed brown paper backing. Professionally framed ito, sabi niya, para preserve. Pinoprotektahan ng backing ang original paper. Naiintindihan ko, pero gusto kong makita sa ilalim bago mag-offer. Kailangan alisin ang backing na pwede mag-damage. Kukunin ko ang risk na yon. Serious ako sa pagbili, pero kailangan ko makita lahat muna. Tinitigan niya ako, calculating. Sa wakas. Very well. Kukunin ko ang tools ko. Umalis siya sa room. Nakatayo ako roon. Tibok ng puso malakas. Yun na. Kung nandyan ang sulat ko sa likod, makikita niya at malalaman niyang tama ako. Pero aamin ba siya o sisirain ang evidence? Bumalik si Victor na may small toolkit. Inilagay niya ang painting face down sa mesa. Maingat, nagsimulang alisin ang maliliit na nails na naghahawak sa backing. Pinanood ko, tahimik, halos hindi humihinga. Binaklas niya ang brown paper at nandyan na. Ang likod ng original watercolor paper, faded, yellowed, pero kita sa green crayon. Childish handwriting. Para kay Mama, Love Maria. Natigilan si Victor. Lumapit ako. Anong sinasabi niyan? Hindi siya sumagot. Sabi for Mama, Love Maria, sabi ko. Diba? Tumingin siya sa akin. Talagang tiningnan. Nagdawn ng recognition. Ikaw, ako, ikaw ang babae mula sa opening, ang caterer. Ang pangalan ko ay Maria Santos at kinuha mo ako sa nanay ko 22 taon na ang nakaraan. Kinuha mo ang painting na to sa akin, sinabi mong iingatan mo at ngayon ibinebenta mo sa paytime 500,000. Hindi to ang pangalan ko sa likod. Love Maria. Ako yon. Akin ang painting na to. Hindi mo mapapatunayan yan. Pinatunayan ko na. Pangalan ko nandyan. Tumayo siya, umatras. Maraming bata ang Maria ang pangalan. Pwede ito ng kahit sino. May 12, 2003, ika-6 kong kaarawan. Ginawa ko to para sa nanay ko, Maria Santos. Dumating ka sa apartment namin kinabukasan. Sinabi mong hindi fit siya, alagaan ako. Kinuha mo ako at kinuha ang painting na to. Umiiyak ako. Sinabi mong iingatan mo para sa akin. Namutla ang mukha niya. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Alam mo. Patunayan. Pero paano? 2 days later, tumawag ako sa Reyes Gallery, humingi na makipag-usap kay Victor. Receptionist, pwede bang malaman kung tungkol saan? Interested ako sa pagbili ng piyesa mula sa Outsider Art Collection, ang Mother and Child Watercolor. Oh, wonderful. I-connect ko kay Mr. Reyes. Pause then. This is Victor Reyes. Mr. Reyes, ang pangalan ko ay Claire. Interested ako sa watercolor piece, ang My Mother and Child. Gusto kong suriin bago mag-offer. Of course. Collector ka ba? Ang pamilya ko. Bago pa ako.
Pero may budget akong 11,000 para sa tamang piyesa. Lumambot ang tono niya. Excellent. Kailan mo gustong pumunta? Bukas, mga 2 p.m. Perfect. Ihanda ko ang piyesa para viewing. Binaba ko. Bukas. Makikita ko ang likod ng painting na yon at papatunayan kong akin. Kinabukasan. Nakatayo ako sa labas ng Reyes Gallery. Nanghiram ako ng damit sa roommate ko. Magandang blazer, dress pants, malaking eccentric glasses. Mukhang pwede maggastos ng 11,000 sa sining. Huminga ako ng malalim, pumasok. Ngumiti ang receptionist. Pwede ko ba tulungan? May appointment ako kay Mr. Reyes. 2 p.m. Claire Cruz. Ginawa ko ang last name bigla. Of course. One moment. Tumawag siya sa likod. Ilang sandali, lumitaw si Victor. Tiningnan niya ako. Sandali. Akala ko makikilala niya ako, pero ngumiti lang. Professional, welcoming, Miss Cruz. Pleasure to meet you. Salamat sa pagkita sa akin. Of course. Interested ka sa mother and child piece? Oo, gusto kong suriin ng malapitan kung okay lang. Absolutely. Sumunod ka. Inihatid niya ako sa private viewing room, maliit, maliwanag, mesa sa gitna. Nakalagay ang painting sa easel sa ilalim ng soft lighting. Ang painting ko. Humigpit ang dibdib ko, pero pinanatili kong neutral ang mukha. Maganda, di ba? Sabi ni Victor. May something haunting rito. Ang simplicity, ang emotion. Remarkable, pwede ba? Itinuro ko ang painting. Please. Lumapit ako, tinitigan ng malapitan. Ang asul at dilaw na swirls, ang dalawang crude figure, ang letra Maria sa sulok, ang petsa. Sabi sa provenance na tagpuan sa St. Catherine's. Tanong ko, oo. 2003, isang staff ang naglinis ng old storage. Natagpuan ang ilang piyesa ng mga bata. Yon ang standout, sinungaling. Pwede bang makita ang likod? Nag-alangan siya. Bahagya lang. Ang likod? Oo, gusto ko makita ang buong piyesa. Minsan, may marks, signatures, bagay na nagdadagdag sa kwento, of course. Maingat niyang inalis ang painting sa easel, binilikod. Ang likod ng frame ay sealed brown paper backing. Professionally framed ito, sabi niya, para preserve. Pinoprotektahan ng backing ang original paper. Naiintindihan ko, pero gusto kong makita sa ilalim bago mag-offer. Kailangan alisin ang backing na pwede mag-damage. Kukunin ko ang risk na yon. Serious ako sa pagbili, pero kailangan ko makita lahat muna. Tinitigan niya ako calculating. Sa wakas. Very well, kukunin ko ang tools ko. Umalis siya sa room. Nakatayo ako roon, tibok ng puso malakas. Yun na. Kung nandyan ang sulat ko sa likod, makikita niya at malalaman niyang tama ako. Pero aamin ba siya o sisirain ang evidence? Bumalik si Victor na may small toolkit. Inilagay niya ang painting face down sa mesa. Maingat, nagsimulang alisin ang maliliit na nails na naghahawak sa backing. Pinanood ko, tahimik, halos hindi humihinga. Binaklas niya ang brown paper at nandyan na. Ang likod ng original watercolor paper, faded, yellowed, pero kita sa green crayon. Childish handwriting. Para kay Mama, Love Maria. Natigilan si Victor. Lumapit ako. Anong sinasabi niyan? Hindi siya sumagot. Sabi for Mama Love Maria, sabi ko. Diba? Tumingin siya sa akin. Talagang tiningnan. Nagdawn ang recognition. Ikaw, ako, ikaw ang babae mula sa opening, ang caterer. Ang pangalan ko ay Maria Santos at kinuha mo ako sa nanay ko 22 taon na ang nakaraan. Kinuha mo ang painting na to sa akin. Sinabi mong iingatan mo at ngayon ibinebenta mo sa 8,500,000. Hindi to ang pangalan ko sa likod. Love, Maria. Ako yon. Akin ang painting na to. Hindi mo mapapatunayan yan. Pinatunayan ko na. Pangalan ko nandyan. Tumayo siya, umatras. Maraming bata ang Maria ang pangalan. Pwede ito ng kahit sino. May 12, 2003. Ika-6 kong kaarawan. Ginawa ko to para sa nanay ko, Maria Santos. Dumating ka sa apartment namin kinabukasan. Sinabi mong hindi fit siya alagaan ako. Kinuha mo ako at kinuha ang painting na to. Umiiyak ako. Sinabi mong iingatan mo para sa akin. Namutla ang mukha niya. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Alam mo, sinubukan ko. Denied niya na akin. Sabi maraming bata gumuguhit ng aso. Wala akong proof, kaya sumuko ako. May proof na tayo ngayon.
sabi ni Jody. Ang painting ni Maria may pangalan niya at nagbubuild tayo ng case. Kung sabay tayong mag-come forward, sumali ako. Sabi ni Gary, pagod na ako sa mga tulad niya na nagnanakaw sa amin. Bata pa kami. Wala kaming wala. At ninakaw niya ang isang bagay na meron kami, ang memories namin. Inabot ko sa mesa, nakipagkamay sa kanya. Salamat. 3 weeks later, inilathala ni Jody ang article niya, Ninakaw na Pagkabata. Paano kumita ang isang gallery owner mula sa sining ng mga bata sa foster care? Nag-viral, inilatag niya lahat. History ni Victor bilang social worker, ang timeline, ang 5 sa amin, ako, si Gary, at 3 pa. Nag-testify na kinuha ang art namin at naibenta, photos ng paintings, proof ng identities namin, statements mula sa former foster care workers na confirm na may access si Victor sa belongings ng mga bata. Nagulat ang art world. Pinahanang tawag ang Reyes Gallery, protests sa labas, buyers na humihingi ng refund. Nag-release si Victor ng statement. False ang allegations na, 2. Legally at ethically nakuha lahat ng works pero overwhelming ang evidence. Nag-open ng investigation ang prosecutor. 1 month later, may tawag ako mula sa office ng prosecutor. Miss Santos, nakalap namin ng sapat na evidence para i-charge si Victor Reyes ng theft, fraud at exploitation of minors. Gusto naming mag-testify ka. Oo, absolutely. May iba pa, iniimbestiga namin ang records niya. Natagpuan namin documentation tungkol sa case mo, ang pagkuha sa'yo mula sa care ng nanay mo. Huminto ang tibok ng puso ko. Anong uri ng documentation? Reports, court filings, at records ng attempts ng nanay mo na mabawi ang custody. Sinubukan niya. Oo. Sa loob ng 4 taon, nag-file siya ng petitions, dumalo sa hearings, completed parenting classes, lahat ng hiningi ng court. Bakit hindi niya ako nabalik? Ang caseworker, si Victor Reyes, paulit-ulit na nag-file ng reports na unfit siya, na missed appointments, failed drug tests. Pero natagpuan namin inconsistencies, dates na hindi match, test results na hindi talaga ginawa. Siya? Nagsinungaling siya. Mukhang oo. Naniniwala kami na fabricated niya ang reports para manatili ka sa system. Bakit niya gawin yon? Hindi namin sigurado, pero pwede siyang kumita mula sa foster families. Nasuka ako. Pinanatili niya akong malayo sa nanay ko dahil may pera siyang natanggap mula sa foster families. Isang theory na iniimbestiga namin. Hindi lang pera, sa tingin namin may access siya sa ilang art na ginuhit mo roon din. Anong nangyari sa kanya? Sa nanay ko, katahimikan. Miss Santos, namatay ang nanay mo noong 2007. Pneumonia. Na-ospital pero hindi agad nag-seek ng treatment. Ayon sa medical records, nagdusa siya ng severe depression. Nag-ikot ang mundo ko, siya namatay. Very sorry ako, hindi ako makapagsalita. May higit pa. Bago siya namatay, nagsulat siya ng letters sa court na humihingi na makita ka. Iningatan niya ang bawat drawing na ginawa mo bago ka kinuha. Nasa box sila. Nang mamatay siya, napunta ang belongings niya sa estado. Natagpuan namin ang box. Evidence ngayon, pero pagkatapos nito, sayo na. Umiiyak ako. Hindi ko mapigilan. Hindi siya tumigil sa paglaban para sayo, sabi ng prosecutor ng mahina. Akala ko dapat mong malaman. 2 months later, na-charge si Victor Reyes ng 15 counts ng theft at fraud. Nag-testify ako. Gayon din si Gary at ang 3 pa. Kinwento namin ang kwento namin. Ipinresenta ng prosecutor ang evidence, ang paintings, ang forged reports, ang timeline. Nag-argue ang lawyers ni Victor, claimed na abandoned property ang art, na preserve niya, pero hindi binili ng jury. Guilty sa lahat ng counts. Sentencing 8 taon sa prison, restitution sa lahat ng victims, forfeiture ng lahat ng ninakaw na works. Tiningnan ng judge si Victor. Pinagkatiwalaan ka sa care ng vulnerable na bata at ginamit mo sila para sa profit. Walang excuse sa ginawa mo. Inihatid si Victor na nakaposas. Pinanood ko siyang umalis at walang laman ang pakiramdam. Hindi triumphant, sad lang. 3 months later, ibinalik ng office ng prosecutor ang painting ko at ang box ng drawings na iningatan ng nanay ko. Umupo ako sa sahig ng apartment ko. Binuksan ang box, 2 dosenang drawings, crayon, marker, watercolor, lahat mula nung 5 years old ako. At sa ibaba, letters. Letters mula sa nanay ko sa court.
Please let me see my daughter. Ginagawa ko lahat ng hiningi nyo. Nakakuha ako ng mas magandang trabaho. May stable housing ako. Completed ko ang classes. Please. Siya ang buong mundo ko. Miss ko si Maria everyday. Lagi ko siyang iniisip. Okay lang ba siya? Masaya ba siya? Please, sabihin nyo na mahal ko siya. Please sabihin nyo na sinusubukan ko. May sakit ako. Sabi ng doktor kailangan ko mag-rest, pero hindi ako makapag-rest. Kailangan kong mabawi si Maria. Yun lang ang mahalaga. Ang huling letter ay dated 2 weeks bago siya namatay. Sa tingin ko hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pero please, someone tell Maria na mahal ko siya. Sabihin nyo, hindi siya tumigil sa paglaban. Sabihin nyo, sorry ako na hindi ko siya naiuwi. Hinawakan ko ang letter, humagulgol. Mahal niya ako. Naglaban siya para sa akin. At hindi ko alam. Tinulungan ako ni Jody na hanapin ang libingan ng nanay ko. Maliit na sementeryo. Simple na headstone. Maria Santos, 1975-2007. Beloved Mother. May nagbayad nito. Siguro ang estado. Siguro charity. Lumuhod ako. Inilagay ang painting sa headstone, ang painting na ginawa ko para sa kanya. Ang huling bagay na ibinigay ko sa kanya bago kinuha ako ni Victor. Hi Mama. Bulong ko. Sorry na matagal bago kita natagpuan. Hindi ko alam. Hindi ko alam na sinusubukan mo. Hindi ko alam na naglaban ka para sa akin. Umugoy ang hangin sa mga puno. Nabalik ko ang painting. Ang ginawa ko para sa'yo. Gusto ko sanang ibigay sa'yo gaya ng promise ko. Hinaplos ko ang pangalan niya sa bato. Alam ko mahal mo ako. Alam ko ginawa mo ang lahat ng pwede mo. At mahal kita rin. Lagi ko. Sana masabi ko sa'yo. Matagal akong nanatili roon na nakaupo lang kasama siya, kasama ang painting sa wakas nakakaramdam ng connected. 6 months later, ibinalik ang ninakaw na artworks sa creators nila. Nabalik kay Gary ang painting ng aso niya, umiyak ng hawakan niya. Nabalik sa iba, may nagbenta, kailangan ng pera, may iningatan, kailangan ang memorya, iningatan ko ang akin. Isinabit sa apartment ko kung saan kita ko araw-araw. Paalala ng nanay ko, ng pagmamahal niya sa akin, ng laban na nilaban niya. Nanalo ng awards ang article ni Jody, nagbago ang laws, mas maraming oversight, mas maraming protections. Nanatili kaming connected ni Gary, naging magkaibigan. Minsan nagkikita kami para sa kape, nag-uusap tungkol sa childhood namin, sa nanay namin, sa system na nabigo sa amin, at nag-uusap kami tungkol sa healing. Kasi yun ang ginagawa namin. Sa wakas, healing. Hindi na ako nagtatrabaho sa catering. Pagkatapos ng trial, hinati ang restitution mula sa assets ni Victor sa victims. Ang share ko, 4,500,000, sapat para baguhin ang buhay ko. Bumalik ako sa school, nag-enroll sa art therapy program. Gusto kong magtrabaho sa foster kids, turuan sila ng art, tulungan silang process ang trauma. 3 taon na ang nakaraan, pumasok ako sa gallery para maghatid ng champagne. Sabi niya imposible, pero pinatunayan kong mali siya. At sa paggawa niyon, natagpuan ko ulit ang nanay ko. Hindi personally, wala na siya. Pero sa painting, sa letters niya, sa pagmamahal na iniwan niya. At sapat na yon, kailangan sapat. Aling moment ang pinakamatindi sa'yo? Nang makita ni Maria ang painting, nang matuklasan niya ang sulat sa likod, o nang malaman niyang naglaban ang nanay niya hanggang mamatay. I-share ang inyong saloobin, inyong experiences sa paglaban sa injustice sa comments below. Kung ang kwentong ito tungkol sa ninakaw na pagkabata, pagmamahal ng ina at paglaban para sa justice ay nakagalaw sa'yo, please pindutin ang like button at subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa pag-expose sa makapangyarihan, pagbawi sa atin, at pagbibigay-pugay sa mga taong nagmamahal sa atin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento.